layunin ng Diyos sa buhay ni Noah. Tulad din sa bawat isa sa atin. Di niyo po ba naisip? Mula pa sa sinapupunan ng ating mga magulang, pinili na tayo ng Diyos. Kinatagpo tayo ng Diyos doon sa hindi natin magandang sitwasyon. Nung tayo naglulusak pa sa putik ng kasalanan, ano kaya ang layunin ng Diyos sa buhay natin? Mga kapatid, hindi lang meron po siyang pinagagawa sa atin. Hindi lang niya planong iligtas tayo, nais din niya na maging pagpapala tayo sa iba. Na makakilala yung ibang tao, tayo ang gamitin ng Panginoon. Noah was now part of God's redemptive plan. Just like we are like right now. Tayo naging parte ng isang misyon na abutin ng mundo na makakilala sa Panginoon. Grace gave him a mission. Build the ark and save the people from the coming judgment. Can you imagine, mga kapatid? Diba? Tayo, we are sure we are going to heaven. Pero di niyo po ba naisip, paano yung mga mahal ko sa buhay? Naibahagi ko man lang ba yung magandang mensahe ng biyaya ng Diyos? Yung pong kaya yung mga nag-share ng mga, hindi po ito nawawala ng saysay. May gumagawa po tayo ng short clip na video, no? Niintay ko lang, wala nitong nakaraang linggo, no? Pero ito po ay mga simpleng kaparaanan na may mga pagkakataon na ibabahagi natin ang magandang mensahe ng biyaya ng Diyos sa mga tao at makita nila na ang Diyos pala hindi galit sa kanila. Ng Diyos pala na kahit sa kanilang bagsak na kalagayan ay mahal na mahal sila. Tingnan po natin ang sabi ng 2 Peter 2:5. Sabi po dito, God did not spare the ancient world when He brought the flood on its ungodly people, but protected Noah. Look at the description of the verse. Kay Noah, a preacher of what? Of righteousness and 7 others. So let's do the math. So 7 others, so plus 1 si Noah. Ilan po? Ayaw nyo sumagot. 7 plus 1 is 8. And 8 is the number of new beginning. Mga kapatid, it was a meaningful season. Not just for Noah, but for the future of humanity. Kasi nireset dito na muli magsisimula ang lahi ng sangkatauhan. In the same way, when grace finds us today, it does not just rescue us. It recruits us into God's ongoing purpose. Nirecruit tayo ng Diyos. Tayo po'y nakabilang sa isang pamilya dahil may plano ang Diyos sa mga buhay natin. Na tayo maging pagpapala sa iba. Na mabago ang buhay ng iba dahil sa ating mga buhay. Can you say amen, mga kapatid? Hallelujah. The season of grace we now live in is not empty or passive. It is God's appointed season for what? To fulfill our calling and participate in His redemptive mission. May party po tayo, yung ating simpleng pag-i-invite, mga kapatid. Ito po ay malaking bagay para sa gawain na pinapagawa sa atin ng Panginoon. Hallelujah. Hindi lang para ma-fill yung space, kundi para itong mga tao ay makilala nila ang Diyos na nagligtas at nagmahal sa kanila. Hallelujah. So to save the world, not from a flood, but from sin, by grace through the finished work of Christ. Dinala tayo sa panibagong season ng buhay natin. Kaya sa totoo lang, mga kapatid, naisip ko lang kamukha ng ginawa ng Lord sa buhay ko po. Tinatagpo ako ng Panginoon, I was 18 years old. 18 anyos po ako.
Alam niyo po, nabubuhay sa pagkakasala. Taga Bukawi po kami. Lumaki po kami sa Bukawi. No? At nung kapanahonan na yun, pag binanggit niyo yung Bukawi, alam niyo na kung ano sikat doon. Bukod sa paputok. No? So yung mga tawag doon, mga beer house pa noon. No? Mga, pero yung kabaret, di ko na natawag na kabaret, di ko naman na inabutan. Parang mas una yun. Kasi ngayon yata, mga club ba ngayon ang tawag na? Mga bar, yan. No? Mga, yun yung mga, ano doon. So, at early age, si Pastor po ay talagang, at 12 years old, sinubukan ko pong uminom ng tandway, oh. Nagsimula sa patikim-tikim. At sinubukan na ring magsigarilyo. No? Alam niyo, marami kang mga bagay at early stage ng buhay mo na parang marami kang gustong subukan, marami kang gustong patunayan. At sa gitna ng kadiliman ng buhay mo, doon kakatagpuin ng Panginoon. I was 18 when I was introduced to Christ. At mga kapatid, ilang taon na yun ngayon. So, I think 34 years ago. Hindi po naging madali. Marami pong ups and downs, hindi naging madali ang paglilingkod sa Panginoon. Pero kanina naisip ko, kung uulitin ang buhay ko, hindi ko pagsisisihan na tanggapin ang Panginoon. Kanina when we worship God, I was contemplating. Alam mo yung mainit na luha ay di mo mapigilang pumatak sa yung mga mata every time you think kung gaano kabuti ang Diyos sa buhay mo. At kung iisipin mo, meron palang magandang plano ang Diyos para yan maging pagpapala ka sa ibang mga tao. God will use yung buhay mo para maging pagpapala sa iba. Yung buhay na dating walang direksyon ay binago na ng Diyos. Nagkaroon na ng direksyon. Hindi na kesera-sera, whatever will be. No? Kundi meron ng direksyon, isinama ka sa parte ng misyon ng Diyos. Kasama ka na upang ang mga tao ay makakilala sa Panginoon sa magitan ng tinapos na gawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Na makita nila na kahit sila yung pinakamasamang tao, meron palang pag-asa sa ating Panginoong Jesus. Hallelujah. Just like in the life of Noah, this is a meaningful season. Grace has found us not just to save us, but to send us. Let us share the gospel of grace with the world in every way we can while we can. So kung hanggat kaya pa natin mga kapatid, anumang kaparaanan, ibahagi natin ang mensahe ng biyaya ng Diyos sa ibang tao. Nakapagsasalita ka pa. Amen? Nakapagsasalita pa po kayo. Amen. Wala ka pa pong tubo sa lalamunan mo. Habang kaya mo pa, ibahagi ang mensahe ng biyaya ng Diyos. Walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. So, 3 things when grace finds you from the story of Noah. Number 1. Number 2. And number 3. Makita po natin mga kapatid, mula sa pangit na kalagayan ng buhay natin, kinatagpo tayo ng Diyos. All of us. Lahat po tayo sa bagsak nating kalagayan, hiwalay sa ating Panginoong Jesus, doon tayo kinatagpo ng biyaya ng Diyos. At dinala niya tayo sa bagong panahon, sa bagong yugto ng buhay natin. This is a new season of your life. And then, dinala ka niya sa panibagong kahulugan ng buhay. Nang buhay mo ngayon ay meron ng malaking halaga sa harapan ng Diyos. Amen? Hallelujah. Now, let's go to our life application. Life application number 1. When grace finds you from the story of Noah, number 1,
Don't quit. Grace meets you where you are. Don't quit. Grace meets you where you are. Huwag pong mawalan ng pag-asa. Ano man ang ating kinakaharap, do not lose hope. Again, because Jesus is our living hope. Kakatagpuin tayo ng Diyos kung saan tayo mismo naroon. Kung saang lugar naroon ka ngayon, doon ka katatagpuin ng Panginoon. Grace doesn't wait for you to know what to do or have everything under control. Yung iba kasi parang sabi nila, maglilingkod lang ako si Lord pag ayos ng lahat sa buhay ko. Di ba iba ganun yung dahilan? Mga kapatid, sa ganyang sitwasyon ng buhay mo, katatagpuin ka ng Panginoon upang maglingkod ka sa Kanya. It shows up in your struggles, gives strength when you're weak, and stays with you in every season. Hallelujah. It shows up in your struggles. Sa tuwing ikaw ay nanghihina, ang biyaya ng Diyos, walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus, ang iyong kalakasan. When you're weak and stays with you in every season. Anumang yugto ng buhay natin, dahil ikaw ay na kay Kristo, kasama mo ang Panginoon. He will never leave you nor forsake you. So don't give up. Grace is already there. Hallelujah. So that's number 1. Don't quit. Grace meets you where you are. Number 2, say yes to your next season. Grace is already there. Hallelujah. Nauna na ang Diyos. Inihanda na ng Diyos ang lahat ng bagay na kailangan mo. Kaya minsan po mapapaisip ka, may mga sitwasyon ng buhay natin, kung paano tayo tinawid ng Diyos sa mga problema na pinagdaanan natin, kung paano meron siyang mga nilatag na mga tao. At first, parang iniisip mo, parang walang reason kung bakit mo siya nakilala, bakit siya dumating sa buhay mo. Pero may mga pagkakataon pala na darating sa yugto ng buhay mo na itong taong ito, yung makakatulong sa iyo para doon sa season na iyon. Ano ang ibig sabihin nito? Inilatag na ng Diyos, mga kapatid, ang kailangan mo, papunta ka pa lang sa paroroonan mo. Amen? So, say yes to your next season. Ito lang po yung mahalagang gawin natin. This is our part. Just say yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, yes, Lord. Yun lang iniintay ng Lord. Tulad sa buhay ni Noah, he just say yes to the call of God. Di po ba? Isipin nyo, kung kayo po yung nasa sitwasyon ni Noah, nung panahon na yon, di ba? Are you going to say yes sa pinagagawa ng Panginoon? Di po ba? Isipin nyo yung grabing trabaho na pinagagawa sa kanya. Grabe, kompleto yun. Pati yung sukat, kung ano yung gagamitin, kung gaano kalaki. Siguro, parang, di ba, pagka iniisip pa lang yung trabaho, parang nalulula ka na. Nararanasan nyo rin yung ganyan. Pag nakita mo yung laki, yung dami ng trabaho, pag nakita mo yung dami ng ligpitin, napapagod ka na. Kaya ginagawa mo, nauupo ka na lang, pinapanood mo. Napakalaki nung pinagagawa ng Diyos kay Noah, pero he just say yes to the call of God. Tulad po sa buhay natin ngayon, mga kapatid. You just say yes to your next season. Why? Because grace is already there. God's grace goes ahead of you, even before you enter your next season. Everything is prepared. Grace is already there, making a way, opening doors that no man can shut. Hallelujah. Ang Diyos po nagbubukas ng mga pinto and giving you what you need. You may feel unsure, pwedeng hindi ka sigurado, but grace is sure. You're not going alone. Hindi ka pupunta, mga kapatid, pag may pinapagawa, listen to this, pag may pinapagawa ang Diyos, sigurado, kasama mo siya. If there is a mission, there is always a provision. Ang Diyos ang magpo-provide. You just say, yes, Lord.
Say yes to your next season because grace is already waiting for you there. Naghihintay ng Panginoon. Kaya mga kapatid, pwede ba natin sabihin, in Christ, my next season is coming. In Christ, my next season is coming. Hallelujah. So that's number 2. Say yes to your next season. Grace is already there. Number 3, live with purpose. Grace didn't save you to do nothing. Hindi tayo niligtas ng Diyos nang wala lang. Merong plano at may pinagagawa ang Diyos sa bawat isa sa atin. You were saved for more than just surviving. You were saved to shine. Serve and walk in the purpose God has for you. Ikaw po yung nakakaalam, mga kapatid, dahil ikaw po yung tinawag ng Panginoon. Ikaw ang nakakaalam kung anong pinagagawa sa iyo ng Diyos. Do it with all your might. Alam nyo, pagka mag-iisang test na masaya ka sa ginagawa mo, hindi ka napapagod. Hindi ka nagre-reklamo. Merong spring sa steps mo. Dahil alam mo, malinaw sa'yo, ito yung pinapagawa ng Diyos sa'yo. Excited kang bumangon sa bawat araw. Dahil alam mo, naghihintay na ang biyaya ng Diyos sa buhay mo. Amen? Hallelujah. So grace didn't save you to do nothing. It empowered you to live with meaning, to make a difference, and to move forward with confidence. Always remember that grace is in you and working through you. Every time we talk about, you hear the word grace, alam niyo po sinasabi ko, walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Ang Panginoong Jesus ay nasa atin at gumagawa sa atin. Siya po yung kumikilos sa atin. Kaya pwede tayong mabuhay ng may layunin at magsilbing pagpapala sa ibang tao. Live with purpose and make a difference. Hallelujah. May plano ang Diyos. Hindi po aksidente na napunta kayo, naging mananampalataya ng Panginoon. I don't know. Again, hindi ko alam yung istorya ng buhay nyo, kung paano kayo naligtas, kung paano kayo niligtas ng Panginoon, kung sino yung mga tao. Kilala nyo pa po, may mga tao po na ginamit ang Lord para tayo maligtas. Ito po yung mga instrumento na ginamit ng Diyos para sa atin. And we will be forever grateful sa kanilang mga buhay. Magpapasalamat po tayo sila. May mga tao po. In my life, yung pong tito ni Pastor Jill, umuwi na po siya sa Panginoon, si Pastor Boyet. Siya po yung nag-introduce sa amin sa Panginoon through a Bible study. Mga binata at dalaga pa kami noon. Kaya yung mga ginagawa natin na paglilingkod sa Panginoon, hindi po yan nawawalan ng kabuluhan. When I first received the Lord, so talagang I was enthusiastic, excited, mula doon sa pagiging alam mo yung kilala ka nilang mainginom, then I do the Bible study sa mga kabataan doon sa amin. May mga panunuya, may mga persecution, ipe-persecute ka ng mga ibang tao. At first, they don't believe you. Alam niyo po, yung mga ginather ko, yung mga kapatid ko noon, yung mga kabataan doon sa amin, nagba-Bible study kami, mga bata, ano pa yan, may mga exam pa kami noon. Kasi gusto nila yung mga information about doon sa, gusto nila tututo patungkol sa salita ng Diyos. May mga exam pa kami. Sino ang pinakamatandang naging tao sa Bible? Yan. Maraming mga, kasi mas, attracted sila sa ganon. Pero, unknowingly, may nai-impart ka sa kanila. Alam niyo po, dumating yung, nung namatay yung father ko, if I remember it right, pumunta tong mga kabataan na to, may mga sarili-sarili. Nagkalayo-layo na kasi ilang panahon lang, natigil na rin yung gawain doon. So at first, akala mo,
sa isipan mo lang. Parang walang nangyari. Pero nung may mga time na nagkita-kita ulit kami, medyo may mga pamilya na rin sila, nagpapasalamat. Sabi niya, kuya, sabi ganyan, ano na rin kami, nagpatuloy kami. May natin ang kaming church ngayon. Naalala namin nung nagba-Bible study pa tayo. So, ma-amaze ka kung paano kumilos ang Diyos. Na minsan akala mo walang nangyayari, pero nagtatanim ka ng binhi sa puso ng mga tao. Mga simpleng salita. Di ba napag-aralan natin kung unbeliever, simple word like God bless you. Di ba nag-i-impart ka ng pananampalataya that one day, maranasan niya ang pagpapala ng Diyos sa magitan ni Kristo. Amen? Hallelujah. So all of that, hindi po nawawala ng saysay. Hindi po yan lumalampas sa paningin ng Diyos. Hallelujah. So, live with purpose. Number 3, grace didn't save you to do nothing. May pinapagawa ang Diyos sa bawat isa sa atin. May plano't layunin siya, kaya tayo iniligtas ng Diyos. Hindi naman ibig sabihin lahat tayo magiging pastor dito. Ang hirap naman lahat tayo dito, pastor, wala nang miyembro. No? No? Yung pastor po, it's just a title, mga kapatid. Pero, mga kapatid, bilang mananampalataya ng Panginoon, yung buhay po natin na binago, makita ng ibang tao, ba't na iba na to? Hindi yung ganyan, di ba? Yung magtataka sila. Ito po yung nagsisilbing pagpapala sa kanila. Saan kaya ito pumupunta? Na iba na. Dati, bungangera to maingay to. Dati, alam niyo yun? Huwag kayong maniwala doon sa mga binabato ng ibang tao. No? Hindi na tayo yon. Binago na tayo ng Panginoon. Diba? Pabrandang ka ng butangero, basagulero, sugalero, chismoso, chismosa. No? Binago na tayo ng Panginoon. Amen? Hallelujah. So, can we read the life application again? Number 1. Ha? Yung ano po, yung life application. Number 1. Parang gusto nyo nang tapusin talaga. Parang tuloy gusto kong balikan, mag-umpisa ulit nga tayo. Life application. Number 1. Grace meets you where you are. Number 2. Say yes to your next season. Grace is already there. Number 3. Live with purpose. Grace will save you to do nothing. Our big idea. In Christ, my next season is coming. Palakpakan natin si Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Let us pray. Father God, muli marami pong salamat, Panginoon, sa iyong salita na nahayag sa aming kalagitnaan. Alam ko po, Panginoon, may magandang plano kayo sa aming mga buhay. Anumang sitwasyon na aming kinakaharap ngayon. Alam ko po, Panginoon, you always move us forward. Alam po namin at dinideklara namin that our next season is coming. Alam po namin, Panginoon, at may kumpiyansa kami sa iyong mapagpalang salita. And we thank you, Lord, sa buhay na binago. Salamat, Panginoon, sa buhay na pinagpalat, pinaburan. Alam ko po na kami po ay magsisilbing ilaw at asin ng sanlibutan ito, magamit para lamang sa iyong kapurihan. Only by your grace, for your glory. In Jesus' mighty name, in all God's people say, Amen and Amen. Palakpakan natin si Lord. Hallelujah.